54 votes in the affirmative and 1 vote in the negative with 0 abstention. The chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. Paano yan mga DDS? Ay mai-impeach na yung Sara Lustay nyo. Ay paano na makakatakbo itong pagka-presidente? Ito third impeachment complaint, sufficient in form. Yung fourth, kasama na rin yan. So ibig sabihin, magpapatuloy no, ang trial para dito sa inyong amo. So magkalapit-lapit na ma-impeach kasi magbobotohan na yan. So bibigyan ng pagkakataon si Sara na magpaliwanag ng sarili niya, depensahan niya yung sarili. Kasi imagine nyo, 54 versus 1. Grabe. Tapos yung DDS pa yung isa, kawawa naman mga DDS, no? Paano na makakatakbo ito pagka-presidente? Dito patunay lang talaga si Sara Lustay, wala talagang kapangyarihan pagdating sa congressman kasi sila legit, no? Hindi katulad sa Senado ay maraming maka-DDS kasi bayad. Kasi itong mga congressman, hindi yan binabayaran. May ilan, pero itong mga kasama dito nila, lalo na ito si Jinky Luestro, napakasulit yan, di ba? So yun yung napakalupit. Hindi nyo basta-basta mababayaran itong mga congressman. Nasa katotohanan ito. So pag hindi na ito makatakbo, ma-impeach yan, no? Sa mga hindi pa nakakaalam, no? What if ma-impeach si Sara din sa congressman, dyan sa House? So, kasi alam naman nila mahina si Sara dito sa House. So ano mangyayari kay Sara? Okay? Let's say na-impeach na siya. Katulad nung nakarang taon, na-impeach na siya. Dadalhin niya yun sa Senado. So doon na doon na magta-trial. Okay? Doon na maglalabasan ng mga bank account. Maaring itong sa House nga sa trial sa ano pwedeng mabuklat yung bank account ni Sara. So sabihin natin, makarating sa Senado. Sa Senado dito na mako-convict si Sara. Pag na-convict niya si Sara, ibig sabihin hindi na yan makakatakbo kahit anong posisyon sa bansa natin. Maliban lang kung bago siya ma-convict, bago siya pwede siya mag-resign, no, para makatakbo pa rin. Let's say ma-convict siya, hindi siya makakatakbo. Hindi siya, kahit na anong posisyon sa bansa natin. Di ba? So ngayon ang gagawin, yung huling alas ni BP Sara o Sara Lustay nyo is yung Senado. So kahit ako hindi ako kumpiyansya dito sa Senado. Delikado pa rin, no? Malakas pa rin si Sara dito. Lalo na yung mga sa mga minority, solid yan. Sa majority, meron ding makasara diyan. Lalo na itong bagong ehersito na yan, no? Nagsabi na, no? May bago siyang post na hindi niya susuportahan. Yung impeachment kasi daw, walang hindi makakatulong sa bansa natin. So doon pa lang makikita nyo, dalawang Estrada is hindi talaga susuporta kahit nasa majority yan. So meron din, no, mga DDS, babaliktad yan. Kaya medyo maganda ang laban sa Senado kasi 50-50, no? Kahit si Tito Soto yung Senate President, medyo mahina pa rin yan. Pwede bumaliktad, lalo na yung si Subirin na yan. So yun, at least kung hindi nila ma-convict si Sara, basta maglabas lang ng bank account details, yung sinasabi ni Senator Trillanes, basta magkaroon na ng trial, okay na yan sa mga tao. Bonus na lang pag na-convict, may bumaliktad. Kasi pag bumoto sila na hindi makonvict si Sara, itong mga senador, babalikan sila ng taong bayan. Katulad nangyari nung panahon na yun. No? Dito natin makikita, kayo mga senado, ayaw nila makarating yung trial. Kaya ginawa nila nung nakaraan taon, kay Chis Escudero, yung fourth wave, ayan, hindi na mangyayari. So may dalawang gagawin nila. Maaga pa lang, papalitan si Senate President para hindi kaya naggawin. No? Ipapalitan ni Cayetano, baka hindi na naman matuloy yung trial sa Senado, dadalhin na naman sa kung saan at mawawala na naman. So gagawin ni Duterte yan, lalo na si Sara, lahat ng alas niya na hindi magpapatuloy ang trial sa Senado kasi nakakahiya. Babagsak si Sara Duterte pag nag-trial, naglalabasan na ng mga ebidensya, yung may regress piatos, at saka yung mga tinatago. Ayaw na mabuklat yung issue na yon, no? Si Sara kaya pinipigilan. At doon, pag nalaman yan, of course, may mga DDS na bubo, tanga, siyempre sulit pa rin yan kahit sabihin na may ebidensya. Pero may mga DDS na magbagong isip, katulad ko before, DDS ako, nagbagong isip ko, pag nalaman ebidensya na patunayan na meron talagang ninakaw itong mga Duterte, so pwedeng bumaliktad. So yun yung kinatatakot ni Sara Duterte or yung mga Duterte na magkaroon ng trial, kahit sabihin nila mananalo si Sara Duterte, pero alam na lang taong bayan na may ninakaw. Kasi sa Senado, sa butuhan, wala silang pakialam yan. Si Robin Padilla sigurado ngayon pa lang boboto na yan eh. Wala siyang pakialam sa ebidensya. Yung mga DD senador, tinatawag natin na chinador. So okay, mag-trial pero utak nila hindi sila boboto. Ganun lang yung mindset yun. Yun yung nakakalungkot din, no? Hindi sila nagbabase sa ebidensya. Kaya abangan natin pag tumakbo sila. Marami kasing re-elect dyan sa mga majority na tatakbo uli ngayong 2028. So dalawa ang ano nila. Kaya ayaw nila makarating yung trial, no? So yun lang mga ka-BBM, no?